who was only 16 years old when Anakbayan recruited her. Despite their claim of being a patriotic organization serving the poorest of the poor, their true intention is to encourage students to abandon their parents and their dreams, which is a manifestation of their evilness and terroristic behavior. My daughter's mental health was severely damaged as a result of the indoctrination and the experiences she had in the depressed areas and the NPA's camp in San Juan, Batangas in 2021. She suffered a panic attack that, according to the psychologists we hired, changed her behavior and led to her developing psychological deficiencies, such as post-traumatic stress disorder. Currently, she's taking medication for her schizophrenia and major depression, which I learned about through her online postings. Despite this, the Tulong Kabataan is still able to hide my daughter from us, her family. I feel deeply sorry for what happened to my daughter. It is heartbreaking to see her life being continuously destroyed by Anakbayan and the Tulong Kabataan or the Kabataan Party List, another CTG front organization. They have even threatened to send me to jail for allegedly kidnapping my daughter in April 2021. And they have accused my husband, which is a seafarer, of molesting her, which is a blatant lie. My presence here today is not only for my daughter, but for all the Filipino children who have been targeted and recruited by the CTG's front organization. Ang nire-recruit po nila hindi po yung mga nasa kalye, yung hindi po nagra-rugby o yung hindi po patapon ng buhay, kundi yung mga batang inalagaan, sinuportahan at minahal ng mga magulang. They are still actively recruiting and radicalizing our children through their online education or seminars, often disguising them under attractive titles to appeal to young individuals. I urge the authorities to thoroughly investigate these tactics as revealed by former rebels or friendly rescued individuals, organization as a cover to indoctrinate members with Marxism, Leninism, and Maoism. And eventually, they are encouraged to participate in protest actions until they become agitated and frustrated with the government or the entire system, push them to join the terrorist New People's Army in the countryside. The worst part is that many of these children who joined the CTG's front organization have been killed in encounters with the AFP in the countryside. Their lifeless bodies were brought back to their families, a tragedy that no parent should ever have to endure. Thank you, sir. At meron lang rin po sana ako, sir, na ihahabol. Naalala niyo, sir, Yeah, go ahead. nung pangalawa pong hearing na tinanong niyo po kung nasaan ng aking anak, ang sabi ko po, nasa Congress. Sabi niyo po sa akin, bakit hindi mo kuhanin? Ang sagot ko po, kahit po kuhanin ko siya, hindi po siya mag-i-stay at aalis din po siya. Yun po yung result ng radicalization. And ang dami po nating resolution na binibigay at mga programa, pero ang totoong problema po, sir, lahat kami dito, sana, kasi marami pong susunod pang biktima. Sa tuwing sasabihin namin na ito yung nangyayari sa anak namin, walang schools na nagsasabing iniintindi kami or tinatanggap na ito yung problema at wala po kaming malapitan. Naalala ko po may nag-advise sa akin na lagi po akong mihingi ng tulong sa government agencies. Ang tanging sinabi lang po nila sa akin, dalhin mo sa ibang bansa para mabago yung pag-iisip niya. Yun po yung problema namin, sir, na sana po yung mga susunod po na mga kabataan, pagka yung mga magulang, humingi ng tulong sa schools, sa government agencies, meron po sanang paglalagyan sa mga bata to prevent na hindi na po dumating sa pagkakataon na tuluyan ng makuha ng CPP-NPA. Kasi andun po yung mga parents, tinitingnan nila at alam nila kung ano yung nangyayari to the point na wala na silang magawa. Kung sana lang po, right,
then and there na pag sinabi po ng parents, tulungan niyo po kami na mailigtas yung anak namin kasi andito pa siya sa amin. Sana meron pong paglagyan, sir. Yun lang po. Thank you, Relisa. How about this WD? How can we help these children? Yes, sir. Yeah. Your Honor, magandang tanghali po. Ako po si Alan Tanhusay, Undersecretary po ng DSWD. Ang pangalan po ng opisina ho namin ay Inclusive, Sustainable Peace, and Special Concerns. Kami po ang nangangasiwa sa DSWD simula ng 2019. Kami po ay nangangasiwa sa mga former rebels, yung mga na-captured at mga sumuko. Kami po ang nagbibigay ng serbisyo sa kanila upang maitawid, upang ma-reintegrate po sila sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga community. Kami po ay nagbibigay, ang mga services po namin, binibigay po namin sa kanila ay ang Sustainable Livelihood Program upang makatulong na mai-inculcate natin sa kanila yung mga values natin. At isa hong programa, kasama ho sa Sustainable Livelihood Program ang Kalahi sa Projects Program. Your Honor, meron po kaming i-share sa committee, if you don't mind, Mr. Chair. Please, go ahead. Ang DSWD po ay nagsagawa ng focus group discussions sa mga miyembro po ng Abu Sayyaf, sa Cordillera Budong Administration, Cordillera People's Liberation Army, sa dating miyembro ng Dawla Islamiyah, Maute Group, sa Communist Party of the Philippines New People's Army, CPP-NPA, sa mga miyembro ng Revolusionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, RPA Proletariat Alex Bongkayo Brigade, at ito pong mga grupo na to ang mga kinausap po namin. Lumalabas po sa aming mga focus group discussions conducted by the department with the former non-state armed groups. Itong taon lang po, lumalabas na isa ho sa mga 89 na mga former rebels ang nakausap po namin sa focus group discussion. Lumalabas ho na 53% ng mga respondents ay nagsasabi na recruit ho sila dahil sa poverty. Dahil po dito, sinisikap ho ngayon ng departamento na gumawa ng programa para ma-address ho natin ang mga sanhi o yung mga reasons why our children are vulnerable to recruitment and join the violent extremism. So 48 out of 89 respondents po lumalabas na extreme poverty ho ang dahilan kung bakit sila na-recruit. Kung kaya kami po ngayon sa DSWD ay nagdidisenyo ng programa, kagaya po ng nabanggit ninyo kanina, na napaka-importante po ng profiling. Ang profiling na ito ay dinidisenyo po namin ngayon sa tinatawag naming social case management ng mga former rebels na mga na-recruit at yung mga na-capture. So ang social case management po, for the information of everyone, ay isang pag-akay o yung tinatawag ninyong profiling upang maitawid natin yung ating mga former rebels tungo doon sa kanilang pamilya at sa kanilang mga communities. Kasalukuyan ho namin dinidisenyo ang programang ito at ito po ay sana po ay mapondohan starting January 2025. Ito po ay konsepto ni Secretary Rex Gatchalian dahil ang sabi niya, dapat ang DSWD ay hindi lamang namimigay ng cash assistance o ng mga ayuda, subalit ang DSWD dapat ay umaakay din sa ating mga kapatid na na-recruit o sa mga sumuko. So ito po, Mr. Chair, ang aming ina-address sa ngayon. At kung humihingi po ang ating mga kasama dito ngayon ng atensyon at tulong sa ating gobyerno, ang DSWD po ay nakahandang tumulong sa kanila. Magandang umaga po. Thank you, Yusik Alan Tanhusay. Mr. Lucina, lumapit kayo sa DSWD? Hindi pa po. Hindi pa. May mga packages sila na mga assistance para makakatulong. Yes, sir. Ang anak ko po, sir, ay naandito lang po sa Luzon. Pakalat-kalat lang po. And ang problema ko sa kanya, nagde-deteriorate na po yung kanyang physical health.
At wala lang, ang inaano ko po, wala kaming mapaglagyan. And kahit po kasi idaan ko sa legal, alam ko pong hindi ako mananalo kasi nasa tamang edad na nga po siya. Pero po, pag nakikita ko po, parang bilang isang ina po, parang hindi ko po maatim na ginagamit po siya ng mga organization despite na alam nila na merong psychological condition yung bata. At kahit naman anong gawin natin, dahil nga sa mga nangyari, alam ko na galit sa amin yung anak namin. Kaya lang po, yung nga po yung request namin na sana matulungan kami, and even po sa mga left or sa mga CPP, NPA front organization, human rights na po ito. Nakikiusap po ako na ibalik nyo ang anak ko. Ibalik nyo si AJ para mapag-aral, magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung kayo nakapagtapos ng pag-aaral, kami ring mga magulang, gusto namin makapagtapos ang anak namin at magamot. Parang awa nyo na po. Yun lang po, Senator Bato. Thank you, Ms. Relisa. Attorney Palpalatok, chairperson ng Commission on Human Rights, ano bang may tulong natin dito? The mother is already talking about human rights nung bata at saka human rights ng parents na na-deprive nung kanilang anak. How are we going to deal with this? Please, you have the floor. Particular po, salamat po, Mr. Chair. Particular po sa kaso ni Mr. Sabelliano, ang amin pong region ay nagsasagawa na ng investigasyon tungkol do sa nangyari do sa bata. Yung pong kay Ma'am Lucena, wala pa pong naimbestigahan naman po pala ng aming komisyon yung kaso niya. Pero ang isa ho sa siguro maimumungkahi po lang ng komisyon sapagkat ito ho'y wala sa aming mandato. Isa ho sa maganda sigurong programa na magandang tignan ng ating pamahalaan, yun hong psychosocial support na maitutulong dito sa mga bata na nabibiktima sa mga ganitong pangyayari. Sapagkat alam ho natin na kailangan ng nourishment ng kanyang katawan, yung physical condition niya and mental condition, pero kailangan, especially mental condition po, kaya kailangan po ang psychosocial support or intervention. Ganon din po kasi ang tinitingnan namin sa mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao. Sapagkat bagamat kailangan malaman kung sino ho yung nagkasala, kailangan din ho nating tignan yung kondisyon ng biktima. Victim-centered po ang ating pagtingin upang matugunan yung pangangailangan ng biktima mismo. Ganon din po dito sa mga batang ito. Thank you, Chairman. Maraming salamat. I would like to hear from Arian Jane Ramos. You have the floor. Share with us your thoughts. You have the floor. Good afternoon, Your Honor. I'm Arian Jane Ramos. I am also known as Marikit. I graduated from the University of the Philippines, Mindanao. I took a BA Communication Arts, major in Speech and Corporate Communication. I was the chairperson of the Gabriela Youth in UP Mindanao, and also I was the Gabriela Youth. Yes, Your Honor. And also I was the chairperson of the Alyansa ng Aktibong Kabataan sa UP Mindanao, or Anak UP Min. So I joined the New People's Army last May 11, 2014, 2 weeks after my graduation. I became the former secretary of the Guerrilla Front 55, SRC5, SMRC. So, Kate and I, we have the same story. So, parang, ayoko na po yung paulit-ulit na lang po tayo because we already know what is really happening sa mga universities, sa mga state universities and colleges when we talk about the CPP, NPA, NDF recruitment. But maybe I just want to raise na marami kasing nagtatanong sa akin, so ano yung pwede nating gawin? So given that napakarami na po naming mga
former members ng legal front organizations na naging member ng mga underground mass organizations at hanggang naging membro ng Communist Party of the Philippines at naging membro na po talaga ng New People's Army. Why not we will use our testimonies as grounds na itong mga identified legal front organizations ay maging basis kung kailangan pa ba natin silang i-accredit? Kasi we always talk about the policies, nagawa na natin tong lahat, no? Bakit may nakakalusot pa rin? Because the Communist Party of the Philippines will never stop recruiting students dahil ang mga estudyante ang balunan ng mga politiko-military cadre sa CPP-NPA, no? It is the responsibility of the Communist Party of the Philippines to recruit students para ipagpatuloy yung People's Democratic Revolution. It is part of the indoctrination and it is the responsibility again of the members of the Communist Party of the Philippines. No? Miyembro yan ng legal front organizations at lalong-lalo na syempre yung mga miyembro mismo ng New People's Army. So, sa konsepto kasi ng People's Democratic Revolution, ng CPP-NP-NDF, may dalawang forma ng pakikibaka. Yung paulit-ulit na po din namin dinediscuss, yung parliamentary struggle and the armed struggle. Hindi po yan pwedeng magkahiwalay. As long as we are very open with the organizations that are already identified as legal front organizations, paulit-ulit magiging cycle lang po ito. Kasi we as former rebels, we are also sacrificing ourselves in exposing the truth po, no? Kahit nga kami, after nito, tatawagin kaming taksil sa bayan, mga etc., all those negative na mga sinasabi sa amin. Pero at the end of the day, we are here alive to tell you the truth that this is not red tagging, no? Siguro, yes, we recognize academic freedom, but academic freedom is not unlimited, no? We want to help you in creating a legislative bill, no, that will not infringe the academic freedom of the institution and of course, no, the students' constitutional right. Kasi lahat naman po, parang kung ikaw kasi naging aktivista ka na, tapos na-radicalize ka na, kung nasa legal front organization ka, for example, Raul Manuel, you have the audacity to really talk about the laws and the provisions sa gobyerno kasi nasa legal front organization ka. But how about those people or those children na nasa loob mismo ng kilusan na hanggang ngayon ay members ng New People's Army? So, kung atin pong talagang, I mean, if we will really dig into the mechanisms ng CPP-NP-NDF, ang dalawang forma ng pakikibaka, napakataas pa po yan napakalalim po yan na scientific explanation, no? Pero kung tayo lang first, of course, paulit-ulit na po kasi kaming nagsasabi ng mga legal front organizations, pero why is it that until now we still recognize the legal front organizations, Anak Bayan, League of Filipino Students, Gabriel Youth, and even us, no? And of course, yung ibang mga tao na they are blind about what is really kung sino ba talaga yung mga tao na nasa loob ng Kabataan Party List, na nasa loob ng Gabriela. Kasi patuloy nilang sinasabi na sila yung tumutulong sa mga tao. And later we will discuss to you, no, kasama ko po yung mga members ng indigenous people sa Talaigod, Manobo, and the former secretary of the SRC5 to really share to you what is really happening, no, doon talaga mismo sa kabundukan, na kung saan connected ito sa pagre-recruit, hindi lang doon sa mga kabataan na katutubo, kung hindi nagiging balunan ito para makapag-recruit ng mas marami pang mga kabataang estudyante, especially, no, sa Universidad ng Pilipinas at sa Polytechnic University of the Philippines. So, yun lang po. And of course, no, later we will also parang makonect na lang po namin lahat na at the end of the day po, no, kahit po na si University of the Philippines, si PUP, may mga ganitong palisiya, kung wala po tayong political will to really stop, no, or prevent the recognition of the legal front organizations, wala po tayong magagawa. And alongside with the prevention na hindi marekognisa ang mga identified legal front organizations,
we are begging the government to really look into the welfare of the students, no, when it comes to education. Dahil nakasaad naman po sa constitutional right natin na everyone, no, should have a quality and accessible education. Yun lang po at maraming salamat. Thank you, Jane Ramos. And I hope, kahit na sinasabi mo na paulit-ulit na lang, I hope huwag kayong magsawa na kahit na paulit-ulit yung sinasabi ninyo because for all we know, yung paulit-ulit na pagsasabi niyo ng katotohanan ay magbubunga pa rin yan na kabutihan in the future. So we need perseverance to win this fight. Alam kong mahirap ito. Kahit anong sabihin natin, unless we will be able to amend the Constitution at matanggal yung party list system, hindi talaga mawala yung mga party list ng komunista dyan sa lower house. Hindi talaga matanggal yan dahil it is provided for in the Constitution, yung kanilang participation. So, wala tayong magawa. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Hintayin natin na ma-amend natin yung Constitution at pag ma-amend ang Constitution, dapat tanggalin talaga yung party list system na yan dahil ang daming problemang binigayan sa atin. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa na party list. Talagang sila talaga ang I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the insurgency problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house. Kabataan party list yan siya under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we are very fortunate to and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, si Ida former Marie. secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon Yes. kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? As a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero? Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariana Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes, Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC 5 ng SMR. Yung sinabi po alam yung front secretary ka ng SR Sub-region po. Sub-region. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung armadong component yan. Hindi lang kumpanya, kundi baka aabot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung SRG na yan. Ang dami kong taong namatay sa pagkikipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo. Yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento, inabot ko dyan. Anong area ninyo? Ano po, Davao City. See that? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. That's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking playground.
So, mabuti hindi tayo nag-enkwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi, nag-aabot ba tayo nung provincial director ako na Kumbal? Hindi Hindi natin po ako nag-abot? na-assign ng Davao de Oro po. Hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jean Ramos, ay totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila, tapos siya po yung nagsundo po sa motor, tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week. Opo, 1 Congressman na siya noon. Hindi pa? parang hindi pa, oh. That was 2017. 17. Oh, 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para mag full-time NPA. Tapos nung hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya, hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng Nung kabataan. umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system, and I think